Welcome to Pampanga, the culinary capital of the Philippines. Tuklasan natin ang kasaysayan, social norms at iba pa. Kenny king malagong balen, tamo Kenny kumibay, king manyaman na bie, Kenny kumuikit, saksi king lugod dangal, tapang nagkapyas nun, pag maragul king matena ka na dayong Kapampangan. Alam niyo na ba ang tungkol sa Pampanga? May Kenny, tuklasan tayo. Ang Pampanga ay tinuturing na isa sa mga pinakamatandang lalawigan sa Pilipinas. Itinatag ito ng mga Kastila noong December 11, 1571, kaya minsan itong tinatawag na Cradle of Kapampangan Civilization. Mula pa noon, mahalaga na ang papel ng Pampanga sa kasaysayan. Noong panahon ng pananakop ng Kastila, ito ang naging isa sa mga unang sentro ng pamahalaan at komersyo sa Luzon. Malaki ang kontribusyon ng mga Kapampangan sa kasaysayan ng Pilipinas. Sa panahon ng digmaan, naging matapang ang mga mamamayan ng Pampanga. Isa sa mga kilalang bayani mula rito ay si Pitario Henson, na kilala bilang Father of Kapampangan Literature. Ganun pala kasaysayan ng Pampanga? Oo, kaya diba, ang saya-saya pag-aralan. Pero alam mo ba yung aspetong kultural, sosyal at politikal? Wait, nireview ko yan. Je! Alam ko yun. Ang mga Kapampangan ay may maraming mga aspeto sa kanilang pamumuhay, mula sa pakikisalimuha hanggang sa usapang politikal. Halina't pag-aralan natin. Ang mga Kapampangan ay kilala bilang mga palakaibigan na tao na talagang minamahal ang isa't isa kahit na hindi siya kapamilya, tulad ng mga kapitbahay. Mahilig rin sila sa pag-share ng kanilang kultura sapagkat talagang ipinapagmalaki nila ang mga bagay na kanilang ipinapagdiwang. Ilan sa kanilang ipinapagdiwang ay ang Giant Lantern Festival sa San Fernando at ang Kuntun Lantern Rite sa San Pedro. Kilala rin ang mga Kapampangan bilang mga magagaling magluto. Talagang ibinubuhos nila ang puso nila pagdating sa mga pagkain. Isa sa mga kilalang pagkain na gawa ng Kapampangan ay ang sisig na gawa sa iba't ibang parte ng baboy at madalas na ginagawang maanghang. At panghuli, ang political na sistema ng mga Kapampangan. Ang sangguniang panlalawigan o ang board ng mga elektadong opisyal mula sa iba't ibang parte ng Pampanga. Sila ang mga kilalang leader ng mga paligsahan ng Pampanga. Isa sa mga ito ay ang kilalang sangguniang kabataan, ang pinakamalaking paligsahan na lokal para sa mga pinakamagagaling sa iba't ibang parte ng Pampanga. Uy, alam mo ba? Alam ko rin yung tungkol sa dialect. Talaga ba? Gusto kong malaman. Ganito yon. Uy, alam niyo ba na ang pangunahing wika na ginagamit sa Pampanga ay Kapampangan? Ito ay tinatawag ding Pampango, Kapampangan, Pampangueño at Apong Siswan. Ang salitang Kapampangan ay nagmula sa salitang ugat na pampang na ang ibig sabihin ay ilog. Halos sa mga Kapampangan ay Roman Catholic dahil ang buong Pampanga ay naimpluwensyahan ng simbahang Katoliko noong sinakop tayo ng mga Espanyol. Majority sa mga festivals at selebrasyon ay konektado sa Katolisismo. Ang impluwensya ay higit na malinaw sa panahon ng Lenten season kung saan ang iba't ibang barangay sa Pampanga ay nagsasagawa ng mga prosesyon at iba pang religious activities. Ganun ba yun? Ay, alam ko si Ira may hanang pang iba. Ira! Ha? Ano yun? Di ba may alam ka sa traditional, belief at unique practices? Oo, gusto niyo ba malaman? Syempre naman! Ang kulturang Kapampangan ay mayaman sa mga natatanging tradisyon, kaugalian at paniniwala, lalo na tuwing mga relihiyosong pagdiriwang at mahahalagang okasyon sa buhay. Kilala sila sa kanilang detalyado at makabuluhang pagdiriwang ng mahal na araw, kung saan may mga prosesyon at gawaing nagpapakita ng pagsisisi. Isa sa kasanayan ay ang aktwal na pagpapako ng 3 tao na nagpenitensya sa krus sa San Pedro Cotud sa Biyernes Santo. Bukod dito, tampok din ang kanilang makukulay na pista na may halong katutubong tradisyon gaya ng koraldal at aguman sanduk. Ano ba yan? Nile-left out niyo ako? Ako rin. May alam akong iba't ibang norms ng mga Kapampangan. Gusto niyo ba malaman? Oo naman! Tara, tuklasin natin! Ang mga Kapampangan ay magagaling sa iba't ibang uri ng sining tulad ng paggawa ng paso, pag-uukit at paggawa ng parol. May ingay din ang mga Kapampangan, lalo na kapag nagsama-sama. Tipong magsasalita na lang sila, parang sumisigaw na sila at parang pagalit pa.
Isa pa dito, ang mga Kapampangan ay kilala rin na malakas ang loob. Kahit na may problemang mararanasan, lakas na loob nila iyong lulutasin gaano man kahirap ang pagdadaanan. Ay, may last pa pala akong i-share. Last na yan? Oo yun na lang talaga yung alam ko. Tungkol saan ba yan? Tungkol kasi ito sa mga pangkat etniko ng Pampanga. Ang Pampanga ay isa sa mga pinaka-urbanisadong lugar ng Pilipinas. At dahil isa itong urbanisadong lugar, isa rin itong bahagi ng Pilipinas na importante para sa paglaki ng ekonomiya. Ngunit sa paglaki ng ekonomiya, doon rin lumalaki ang inequality kung saan mas marami ang mga may kulang sa trabaho sa rami rin ng tao na lumilipat. Habang nasa topic ng lumilipat, marami rin ng mga pangkat etniko o indigenous groups ang lumilipat sa Pampanga. Sa ngayon, 10 pangkat na ang naitala na pumunta na sa Pampanga. Bontoc, Gadang, Ibaloy, Ifugao, Ilongot, Isneg, Kangkanay, Kalinga, Negrito at Tingkwan. Talagang maganda pagmasdan ang pagsulong ng Pampanga. At iyon ang mga iilan sa masasayang pag-aralan sa Pampanga. Kaya, Mekeni na Kim Pampanga! Everybody say yeah, 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 yeah.